Excuse me. Excuse me? Excuse me. Okay mga bidders, pakisulat na ang number ng item na gusto nyong i-bid at mapanalunan. Ilagay ang bid amount sa ticket at pagtapos na kayo, iabot nyo ang ticket sa staff member na katabi ko. Tandaan lang, walang minimum. Highest bid wins. Teka lang. Mama, halika. Ano yun? Sa dami nun, paano natin malalaman kung alin ang gawa ni Chong Shanlong? Hindi ko alam. Kayain lang natin niya si Dylan. Dylan? Sige ka sa akin. Ang oras sa pinakahihintay. Ang obrang item number 1 ay nakakuha ng isang bid lamang. Tag number 1 sa bid ng 1.01 million. Congratulations! Pwede na kayo. Sige na. Tapos, item number 5, nakakuha ng isang bid lamang at tag number 3 sa presyong 350,000. Sold! Ang huli, ang totoong nuo ni Master Zhong Shanlong na item number 6 para sa maswerteng bidder, ang tag number 2 na may winning bid ng 1 million. Sold! Bali yung number 6 pala yung talagang gawa ng master. Katawa-tawa naman yung nag-bid sa number 1. Sayang din yung pera niya. Si Dylan naman Ano ba yan? Siyempre, sinulag yun eh. Salamat. 1.01 million. Ito po ang replika ng nuon ni Zhong Shanlong na napanalunan nyo. Hola! Alis na kami! Ano ba? Tira! Ano na kung sino kayo? Mama? Ma? Ano ba kasi yun? Ma? Ano na yun? Bakit? Mapabalikin ba tayo ni Grandma nang wala yung bowl? Oh, di bale. Tandaan, isa ka pa rin G. At ako naman, manugang pa rin ng mga G. At dahil doon, pababalikin pa rin tayo ni Grandma. Hay! Sadali lang! Teka lang! Anak ko naman! Naman eh! Tingnan mong ginawa mo! Dahil sa kakulitan mo, hindi ko natalo ang record ni Steven! Wala na! Wala na! Sira na ang laro ko! Ay! Oh, paano ko sasabihin kung may idadagdagan na naman sa collection mo? No lang naman ni Zhong Shanlong. Pwede na? Ay? Ay, kukulay lang ang pagbabasehan. Hindi na masama yan, iho. Ang balita ko, may special daw na patakaran si Zhong Shanlong dun sa auction. Kung ganon, paano ka nakakasiguro na ang totoong nuwang na panalunan mo? Madali lang naman. Si Grandma at si Zhong Shanlong ay magkapareho. Sarili niyong bowl ang pinangkakain niyo. Kaya tinignan ko lang kung alin sa mga bowl ang ginamit na pangkain. Ang talino mo, iho! Sige, kapag nakauwi ka na dito, gagamitin ko ang bowl na yan para ipaganda ka ng mango con yelong paborito mo at nang malaman mo kung gaano kasarap. Sige na. O nga pala, tumawag si Tiffany. Lagi akong tinatanong, ilang araw mo na daw siyang hindi tinatawagan. Sinong Tiffany? Nagbibiro ka ba, iho? Siya yung magandang dalaga na sumali dun sa nakaraang City Beauty Pageant. Anak ni Mr. Ju. Huwag mo sabihin, nalimutan mo na. Sakit yata ng negosyante to. Kapag may isang bagay na gusto makuha ng lahat, yun naman ang ayaw ko. Pero, kung kayamanan na hindi pa nadidiskubre, mula paghukay hanggang sa ibenta at i-market, kung paano gawin, bubusisiin ko talaga. Ikaw talaga. Ibang klaseng tao ka. Pabuti na lang at hindi kita naging apo. Naku, siguro kung pinagsama kayong dalawa ng apo ko na si Steven, sa gulo lang ng isip ninyong dalawa, sasabog na ang ulo ko. Grandma! I'm home!
kita mo, umuwi na ang sakit ng ulo ko. Ay, bumalik ka na dito. Usap tayo ulit, Sige po. ha? Bye-bye. Sige po. Aba, nandito na pala nga po kung si Steven. Kumusta? Hindi ka naman siguro nahulog sa dagat, ano, ha? Grandma, hindi ba sinabi ko sa'yo? Malaki ang barko. Hindi ko mararamdaman ng alon. Paano ako mahuhulog? Ay, hindi totoo yan, ha? Naalala mo nang maliit ka. Natisod ka at nahulog kang bigla sa impornal. Kaya hindi malayo mangyari na mahulog ka sa dagat. Eh, laki-laki nun! Ay. O ano, iho? Napapayag mo na ba magpakasal sa'yo si Ana, ha? Chairman, the best ng sense of humor niyo. Kung nagtagumpay si Director, bakit naman siya uuwi dito na nag-iisa? Bastard na naman! Bastard na naman! Grandma, pangarap ni Ana na makapag-perform sa Europe. Bihirang chance na mag-perform sa Lincoln Center. Kapag pinalampas niya yun, pagsisisihan niya. Pangarap niya lang ang iniisip mo. Ikaw, paano ang pangarap mo, ha? At ako, paano ang pangarap ko? Grandma, Ha? Hoy, paghihintayin mo na naman ba ako ng 2 taon bago kayo magpakasal? Tapos sa 3 taon pa ako magkakaroon ng pag-asa na makakita ng apo sa tuhod? Aba, baka pagdating ng oras sa'yo, wala na ako sa tamang pag-iisip at tuhugod-hugod na! Ay, Grandma, huwag po kayo mag-alala. Malabo po yun. Ay, ako. Steven, iho, tandaan mo naman. Nag-iisang anak ka ng 9th generation ng mga G. Pagkatapos lahat ng mga lalaki sa angkan natin ay namatay ng maaga. Alam mo bang ibig sabihin? Na may sumpa ang pamilya natin, alam ko. Ako na lang ang natitirang lalaki sa pamilya natin, kaya dapat mag-asawa na ako at magkaanak agad para maipagpatuloy ang apelyido natin. Narinig ko na ang lahat ng yan eh. Kahit pasabi mo sa akin ng paatras, kaya ko na yan eh. Pelosa mo! Sasabihin mo ng paatras! Sige nga! Sabihin mo nga ng paatras! Sige nga! Dali! Oo. Dali! Sandali lang po. Dadalhin ko ang mga bagahe ng director sa kwarto niya. Huwag ka nang mapikon, iho. Alam naman ng grandma, dyan sa puso mo, mahal na mahal mo si Ana. Pero si Ana, kaya mahal ka niya. Ang babaeng yun, bali lang ang nasa isip. Kita mo, iniwanan ka at lumipad na sa kabilang dulo ng mundo. Palaki ng palaki ang distansya sa gitna niyong dalawa. Palaki ng palaki ang distansya. My love so sweet. Sorry. Magalit ka na at manigaw ka na. Pero love mo pa rin ako, okay? Kasalanan ko talaga na hindi kita sinipot doon sa cruise. Alam ko na hindi kita dapat pinaghintay doon. Pero kasi, ayokong talikuran ng pangarap ko. Pagkakataon na kasi eh. Wala kang pakialam sa kahit sino kundi ang sarili mo. Naisip mo na ba kung anong gusto ko? Oo. Kung ano man yun, nasa iyo na. Sa'yo ang puso ko. Love you, Steven. Mwah. Kahit nasan man ako, nasa iyo pa rin ang puso ko. Kahit malungkot ako o masaya, basta mahal pa rin kita palagi, di ba? Pero hindi na kaya ng puso ko na maging ganito kalungkot. Naisip mo na ba dati na pag hinahanap kita at wala ka, maghahanap na lang ako ng iba? Ulitin mo nga. Akala mo kilala mo ako. Baka pagdating ng araw ng pagbalik mo, wala na ako. Eh di ganito na lang. Hahanap na ako ng available flight at babalik. Wag na. Tama na yung narinig ko sa'yo. Ayaw kita makita nagsisisi na hindi ka nakapag-perform sa Lincoln. Pero mangako ka sa akin, ha? Hindi mo na ako iiwan uli. I promise. I promise. Oo nga pala, Steven. Natanggap mo na yung package na pinadala ko para sa'yo. Huwag ka nga makinig, Grandma. Hindi ako nakikinig. Bakit naman ako makikinig? Ay, kukunin ko na lang ang strawberry blanket mo para mapalabhan na. Akala ko kasi hindi ka makakatulog kung hindi strawberry blanket mo ang gagamitin mo.